apartment. Alam mo yung feeling na parang sobrang perfect ng isang bagay, kaya bigla kang magdududa. Ganun yung naramdaman ko nung makita ko tong apartment online. Isang unit sa Maynila, malapit sa lahat, pero sobrang mura. As in, parang scam levels. No contract, no background check. Basta move in agad. Pero that time, wala na rin akong choice. Walang trabaho. Iniwan pa ako ng jowa ko. At literal last 2 digits na lang laman ng GCash ko. Kaya nung may opportunity, sinunggaban ko na. Yung nag-aasikaso ng unit, matandang lalaki na parang hindi natutulog. Parang straight out of a horror movie. Si Mang Castel daw pangalan niya. Habang pinapakita niya yung unit, tinanong niya ako bigla, "Sigurado ka ba talaga sa unit na to?" Sagot ko, "Oo naman boss, bakit? May multo ba rito?" Sabay tawa pa ako ng pilit, pero di siya natawa. As in deadpan. "Basta't tandaan mo lang," sabi niya, "huwag mong bubuksan ang pinto kahit anong marinig mo sa gabi." Nakataas na kilay ko nun. Pero sige, fine. Red flag sure, pero at that point, I needed a place to crash. First night okay pa, tahimik. Medyo malamig lang, parang hindi ginagamit madalas, pero nung 5th night dun na nagsimula ang weird shit. 2:00 ng madaling araw, may kumakatok sa pinto. Akala ko delivery or neighbor, pero nung sumilip ako sa peephole, wala. As in wala talagang tao sa labas. Napaisip ako, baka hangin lang. Pero biglang mas malakas, mas mabagal. May tunog na parang sinasadya talaga. Tumindig lahat ng balahibo ko. Naalala ko yung sinabi ni Mang Castel. So, ginawa ko. Tinakpan ko yung tenga ko ng unan at nagdasal. Kinabukasan, may papel na nakaslide sa ilalim ng pinto. Ang nakasulat, "Papasukin mo na ako." Sunod-sunod na gabi, same shit. Parehong oras. Parehong katok, tapos may boses na bumubulong sa kabilang side. "Buksan mo na. Please. Andito lang ako." Hindi ko na alam kung nananaginip ako o gising. Minsan gumigising ako na nasa tapat na ako ng pinto. Hawak ko na yung doorknob. Like, bakit andun ako? Nag-set up ako ng phone para i-record yung buong gabi. Pagkagising ko, chinek ko agad. Guess what? Walang nangyari. Tulog lang ako buong gabi. No knocking, no bosses, no movement. Parang pinaglalaruan ako ng unit. One day may nahulog na brick sa pader ng sala. Sa likod nun may lumang notebook. Pagbukas ko, chills agad. Kasi yung mga entries parang ako. Lahat ng nangyayari sa akin, nakasulat na. Word for word. Ang may sulat, pangalan niya, Marisa Lane. Isa ring nangupahan, same experience. Katok, bangungot, boses. Tapos yung last page, kung nababasa mo to, ibig sabihin they trapped ka na rin. Akala mo ikaw pa rin ang may control, pero hindi na. Ang unit na to, kumukuha, pinapalitan ka. At eto yung part na parang gusto kong ihagis yung notebook. Yung sulat kamay, sakto sa handwriting ko, as in, parehong-pareho, parang ako ang nagsulat, pero hindi ko maalala. Mula noon, sobrang off na ng pakiramdam ko. Every time titingin ako sa salamin, parang may delay ang reflection ko. Minsan nga, hindi ako ginagaya. Parang ibang version ng sarili ko yung nandun. Tapos isang gabi, nagising ako. Nakabukas na yung pinto. At sa labas, may nakatayo. Kamukha ko. Same clothes, same height. Pero iba yung aura, iba yung tingin. Ngumiti siya. Yung creepy ng ngiti na parang sinasadyang ipakita na hindi siya ako. Tapos, pumasok siya. At ako yung parang lumabas. Yung buong akala kong ako pa rin ang narrator ng kwento, hindi na pala. Matagal na pala akong natrap. Matagal na pala akong laging kumakatok. Ako yung nasa labas. Ako yung nagpapasok ng bago. Ako yung multo. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito
sa loob ng Kadiliman Horror Stories.